Diyos, kami po ay patuloy na lumalim sa aming pag-aaral ng banal na salita. At ang aming pong itatopic ay tungkol po sa kahulugan o ano ang mundo, ano ang daigdig, what is the world. At kayo po yung magpapaunawa ng mas malalim sa mga bagay nito. Lalo na po sa aming mga bagong kapatid na narito ngayon. Lord, guide us, teach us. By your Holy Spirit, kayo po yung patuloy na magpaunawa ng mga bagay na dapat po namin matutunan sa gawin ito. Maraming salamat, Lord God. Ito po yung aming kaisang panalangin. In Jesus Christ's mighty name, with the unity of your Holy Spirit. Amen. 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 Ayan po, no? Bali, dito tayo. What is the world? So, Wala po. Trabaho. Magandang gabi po. So, ano nga ba sa pag-unawa po natin, ano yung mundo? Ano ba yung daigdig? What is the world? Technical, yun. Gusto nyo. World, yung planeta Earth, pangatlong planeta mula sa araw na umiikot sa loob ng Palawakan. 365 and 1/4. Technical na technical pa. Technicality siya, no? So, super technical. Pero sa kabilang banda, na sinasabi doon, meron yung tawag sa English, ano ba yun? Parang hindi rin English eh. Cosmic, at saka yung isa yan, ano, di ba dalawa yan? Cosmic at saka system. Yung mundo na yung umiiral. Solar system mas. System. Iba pa yung solar system. So yun, yung cosmic, ito yun yung sinasabi ni Alfredo na mundo na talagang physical na mundo. Pero yung system, Ibig nyo sabihin pala pangkalahatan, ano, dating. sige po, baka meron pang gustong magdagdag. What is the word? Parang yung word pass, yung trinity ni God pass. Ayan, pinigad ano? Oo. Pero meron din isa nga na sinasabi ko yung tinatawag na world, yung sistema, na kung saan sinabi doon na lalo na nung una pa, na pinako si Jesus sa cross. Ang mundong ito ay sakop ni Satan, lalo na yung system. So, nakukubkob niya yung pag-iisip, yung karakter ng mga tao, at na ano niya, na i-influensyahan niya. Yun po. So, tuloy lang po tayo. Ayan. Pakibasa ng Sister Joy. Yan. Yan. Sige. Lapit. The world, hindi ko talaga nalala. World. The world represents everything that displeases God, opposes His teaching, and is under Satan's dominions. 1 John 5:19. Ayan. Di ba? So, di ba sabi nire-represent yan yung everything that displeases God. So, ibig sabihin, ito yung sistema ng mundo. So, pero yung physical, sabihin natin technical, yung physical talaga, yun yung dito tayo nakatira, yan, yung may tubig, may lupa, at may atmosphere. Pero yung world represent everything. Sabi nga dyan, everything, pwede rin yun, that displeases God, opposes His teaching, and is under Satan's dominion. So yan yung sistema. Ulit tayo. Ayan. Pakibasa po ulit. The Apostle John points out three aspects that mark the love of this world. A. The desire of the flesh. B.
the desires of the eyes, and C, the pride of life. So, ayan. So, meron siyang tatlong klase na ano po, ano? Na yung kinakahiligan ng mundo ito, ng mga tao, ng sistema. So, yan po yung pinapaliwanag ni John. At yung pagmamahal sa mundo, pagka mahal mo raw kasi ang sanlibutan, wala sa'yo yung pagmamahal ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. If you love the world, the love of God is not on you. So yan po yung sinasabi dyan sa John din. Siguro marahil ito na po yun. Ayan, tingnan natin. Sunod na. Ayan, no? Tama. Pakibasa nga, Dix. Nasa na si Dexter, ano? 1 John 2:15, 17. Do not love the world of the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Ayun, di ba? Napakalinaw po, ano? Na yung nagmamahal o yung gusto yung sistema ng sanlibutan ito, yung kabulukan. Kaya sabi nga, do not love the world or anything or things in the world. So if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Di ba? So yung sinasabi ko kanina na kapag masyado tayo nag-focus at minahal natin yung iPhone, yung mga minahal natin yung mga bagay ba, yung kalakaran ng sanlibutan, mas nag-focus tayo doon at mas marami yung time natin doon, ibig sabihin mas mahal natin yung sanlibutan. So, ibig sabihin, wala sa atin yung pagmamahal ng Diyos. Diba? Napakalinaw nun. Kasi ang ating Diyos ay jealous God. Sabi diyan, for all that is in the world, the lust, kasi ito yung usually na nandito sa mundo. Yung lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. So, di ba, pag gusto mong may iPhone ka, kaya pag may iPhone ka, sikat ka. Di ba? Yun yung nakita ko kanina sa, sa TikTok ba yan o Reels? Sabi nung yung iba daw, pagka may iPhone, nagyayabang na. Pero yung nanay nila talagang pinangutang yung iPhone. So, ibig sabihin naghihirap sila dahil dun sa iPhone, dahil yun yung love nila eh. Yung magkaroon ng mga makabagong mga gadget. Pero hindi naman nila affordable talaga, pero pinipilit nila. Love nila yun. Yun yung gusto nila. Kaya yung pag-ibig ng Diyos wala sa kanila kasi nagyayabang na nga sila eh. May iPhone pero wala mang ipon. Yun lang. Walang ipon, ano? So, amen. Buti na lang wala kayo po. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of Buti na lang wala kayo po. So, lagi silang naiinggit. Kapag meron yung kapitbahay na gano'n, gusto rin nilang bumili kahit hindi kaya, no? So, pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away in the last of it. But he who does the will of God abide forever. So, ibig sabihin, tayo po narito ay nakikita, naunawaan, nalalaman natin yung mga bagay na yun. Kaya sinusunod po natin yung kalooban ng Panginoong Diyos. Amen ba? Amen. Amen. Praise God. Tuloy tayo. Ayan, desire of the flesh. Pakibasa nga. Yung nasa unahan dyan. Brad X, Ayan, Brian. Ray. Oo. Memorize Desire of the right. flesh. There are those desires that are in us by nature and impel us to do the wrong thing. They incite us even from childhood to yield to the flesh desires. They can be described as the satisfaction, passion, or enjoyment
that is felt by doing wrong things. In doing these things, we give room to sin in our lives. Ayun. So, anong sabi doon? Nagbibigay ng Mali. pagkakataon sa ating buhay na paki-ano nga po natin? They give room. Wrong. Yung kumbaga space o naglalagay tayo talaga ng time, ng panahon, ng room to sin our lives. So, minsan hindi natin namamalayan yun, di ba? Na mas ginusto natin yung mga bagay na yun, pero yung pala ay napapalayo lalo tayo sa Diyos. Kasi yun yung gusto natin, yung desire ng flesh natin, yung mga bagay dahil uso yun eh. Gusto ko yun, Papa. Nagiging mentalidad. Mm. So, amen. Nagagawa natin yung mga maling bagay kasi yung sinusunod natin, desire ng puso natin. Pero kung naunawaan natin yung tinanggap natin, excuse me. Yung tinanggap natin si Jesus, di ba siya yung ating Panginoon? Malinaw ba yun? Amen. Tinanggap natin si Jesus, siya yung hari natin. So pag hari, susundin natin, di ba, yung hari. Ngayon, dahil malinaw tinanggap natin si Jesus. Kung ano yung gusto ni Jesus, dapat yung gawin natin kasi hari natin siya. Pero dahil yung desire ng flesh mo, ayan. Diba? These those that desire that are in us by nature and impel us to do the wrong thing. Kaya nagagawa natin yung mga maling bagay. Sinuko na natin yung buhay sa ating Panginoong Diyos kay Jesus. At siya na yung hari natin, pero nasusunod pa rin natin yung desire ng flesh natin. Yun tayo yun eh. Yun yung gusto natin. Kaya mali. Na-incite us, even from childhood, to what the flesh desire. So yung pagka yun yung gusto mo at nakuha mo, so na-satisfy yung ano mo, yun yung satisfaction mo eh. Yung passion mo, or enjoyment that it felt by doing wrong things. So alam mo kahit mali eh, pero yun yung gusto mo eh. Ayan, pag may girlfriend ka, alam mong mali na hindi pa kayo mag-asawa, gumagawa na kayo ng bagay na ginagawa ng mag-asawa, mali yun. Pero dahil yun yung gusto mo, so kinalimutan mo si Jesus na hari mo. Diba? Siya yung hari mo eh, dapat susundin mo siya na sabi ni Jesus, ay huwag kang gagawa ng bagay na mali, na against sa kalooban ko. Pero dahil yun yung gusto mo, desire of the flesh. Hello? Malinaw po ba? Okay, ayan po, na-justify na. Next, Galatians 5:17. Pedro, pang ibasa nga po. Galatians 5:17 says, for the flesh lust against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Ayan. So yan, di ba? So magka-kontra talaga. Contradiction. Yung flesh at yung spirit. Kaya, pag yung, kaya di ba meron tayong fasting, tapos may prayer. Kasi pagka mahina yung flesh mo, malakas ang espiritu. Dahil nagpipray ka pa, talagang guided ka ng Holy Spirit. Kaya kung ano yung binubulong o inasabi sa'yo ng Holy Spirit, yun yung susundin mo. Dahil talagang babad ka sa panalangin. Kaya walang pagkakataon yung flesh. Pero kung spiritually ay down tayo dahil wala man lang tayong pagbabasa ng salita ng Panginoon, wala tayong panalangin, madali tayong matukso. Kaya importante yung prayer. Saka yung Mas word. katanungan, Opo. yung ba yung anghel mga mabubuti? Mhm.
Ba't sila nagkasala sa place? Actually, wala silang place eh. Kung nga po, ay bakit po sila nakipagtalik sa mga place? Yun yung mga Nephilim, yung mga tawag dyan. Fallen, yung Yun po yung anak, yung 1/3. Ano po, 1/3 na tinapos dito. So, sa mga bagay na yun, kasi sabi nga mga higante sila eh. At tinukso nila yung mga anak ng tao. So at nagkaroon sila ng intercourse, ano? Nagkaroon din nga ng ang anak. Opo, nagkaanak ng So, higante. ano po yung tanong? Unang tanong yung mga anghel, mabubuti. Ba't sila kipagtalik sa pres? Bakit yung mga anghel na espiritu kipagtalik sa pres? Nagawa ni Ama. Ang unang tanong, Unang tanong, bakit sila lumabag sa kagustuhan ng Diyos at kipagtalik sa mga so ang sagot po doon, sila ay na-influensya ni Satan, ni Lucifer, na kanilang head. Yung 1/3 na yun na sumama sa kanya. So ibig sabihin sila ay nandun makasalanan na talaga. Dahil nag-rebellion sila, yung 1/3 na mga angel na yun, nagkasama sa mga nag-rebellion eh. So yun. Kaya nandun na yung kanilang karakter na rebellious. kasi po sila Michael at saka sila Gabriel hindi nakapagtalik. Nandun yung katapatan nila Gabriel. Pero yung 1/3 na yun, kasama si Lucifer, sila yung mga rebellious, mga fallen angel. So yun. At yung ibang sa iba naman, yung tungkol na aralin po natin sa susunod yung kung bakit mapapalaya na tayo eh, yung ipagtalik sila. Pero it is written in the Bible na talagang nagkaroon sila ng produce ng Saan yung mababasa? tao sa lumang tipan. Sa Old Testament. Sa banda Genesis meron na yun. So yun. Kaya yung kalaban ni David, si Goliath, Genesis 6:1-4. isa po yung sa Nephilim. Son of man, saka son of God. Yung pagkakaroon ng daughters of man. Pag tinignan mo yun sa mga reference, sa site, yun ipapaliwanag ko. So yun po, siguro palalimin po natin yan. Magkaroon tayo ng pag-aaral sa ganyan. So ang ating inaaral kasi ngayon ay what is the word? Sa bagay, sila ay part ng world at sila yung unang sistema na talagang kumukontra sa Diyos. So ayan For the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. So ibig sabihin na kailangan po talaga na maging kakampi lagi tayo ng Holy Spirit. Ang susundin natin lagi yung gusto ng Holy Spirit. Amen? Para hindi tayo magkasala sa ating Panginoong Diyos. Ano pa po? Meron pa po kayong ibang katanungan maliban sa kay Fredo at nagkasala yung mga yun Contrary po talaga yung dalawa niyan. Magkasalungat. Yung last in the place. So kung wala po kayong tanong, tuloy lang tayo. Ayan. Visual desire. Ayan, pakibasa. Si ikaw po, si
Sige. The eyes can be fountain of life, purity and inspiration, or they can be an instrument of evil, perversion and bad desires. Amen. So, dalawang bagay, no? So, sabi nga doon sa James, hindi maaaring ito, eyes, pero yung bibig, parang same logic. Hindi pwedeng lumabas sa isang gripo yung matabsing, umaalat, at yung isa ay masarap. Sa lalabas ba sa isang Bro, bro. sa isang poset? Sa palagay po nyo? Hello? May mata ka ba malayo? Kasi part ito ng ano eh, part ng body, yung eyes, can be fountain of life, purity and inspiration. So yun ding ano po, yung pwede rin maging instrument ng evil, perversion and bad desire. So kaya ang ano diyan, pag lamang kayo doon sa espiritu na ano, yung nadadaig kayo talaga ng laman, at yung ang nanaig talaga yung gusto nyo, ibig sabihin nalulungkot yung Holy Spirit, doon siya nag-grieve, doon siya nag-quench. Kaya kung tayo nga ibabad sa salita ng Diyos at babad sa panalangin, yung ay natin, sabi nga, di ba, kung yan yung dahilan ng pagkakasala mo, eh, dukitin mo na. Pas, Kusuray. paano? Bakit? Paano po yung bulan? Ayun, pagka patungkol sa mga vision o yung mga Ligtas nakikita, ka hindi sila sa magkakasala. kasalanan. Doon lang sila sa tainga. Sa kanta, no? Sa kanta lang, mga kanta, doon sila magkakasala kung ano. Bulag pipi. Kasi bulag na sila eh. Apat talaga yun, may kukuha pa. Kaya Kagaya yung bibig, di ba, na ano, Hindi lang nasulat. yung bibig na sinasabi ko kanina, nasabi sa James, hindi pwedeng lumabas yung matabsing at sa isang gripo, hindi pwedeng lumabas Magkasama silang dalawa. yung maalat at saka yung masarap na Sarap. tubig. Pwede ba yun? Pwede pa siya. Isa lang yung source eh. So kaya, Depende na lang pa. parang same logic na yung eyes ay panggagalingan ng buhay at ng purity. Kung yung nasa puso mo ay ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus. Pero kung nadadaig ka ng evil spirit, pwede mo maging instrument nga ng perversion and bad desire. Kasi kung yun yung input mo eh, kung ang input mo, naginom ka ng gatas, didigay mo gatas. O uminom ka ng kape, di ba amoy kape yung hininga mo? Diba? So pero, same logic, pag lagi kang nagbabasa ng salita ng Panginoon, kagaya ngayon, nag-aaral tayo, ibig sabihin, pag lumabas ka, may ikikwento mo ito yung ano eh. So, ibig sabihin, more on a spiritual thing ka. Pero, ayan, pag nanood ka ng boxing ni Pacquiao, labas ka eh, kaya ito, ang galing yung Pacquiao, pagsuntok niya, bagsak. Hanggang sa simula, hanggang matapos, wala kang nakalimutan, kumpleto yung kwento mo, di ba? So, ayan, talagang, lalo na kung ano, yung nasa puso mo, ay manood ng pornography o mga bold, so, yung eyes mo ay nagagamit doon po sa evil or bad desire. Kaya kung ikaw ay babad sa panalangin, babad sa salita ng Panginoon, alam mo yung totoo, alam mo yung maganda, maiwasan mo po yun. Kaya fountain of life ang nare-receive natin about dun sa eyes natin. Amen? May karagdagan po ba? Paano po magiging fountain of life? Yung ating mata. Baka meron pa pong gustong dagdag.
tayo po ay nag-aaral, Kapag binabad mo yung Ano kaya yung Pasko? pagbabasa. ah, Binabad mo yung mga mata mo sa pagbabasa ng ano. ng Bible. Amen. Hmm. Pwede rin naman sa YouTube o sa Facebook, pero pili ka. Mapa-scroll ka sa mga game o pag minsan napatapat ka doon na scroll mo, lalo na kung yung lagi yung pinapanood mo, lalabas lagi yung mga ganong klase. Kaya pag may nakita kayong doon sa account ko o doon sa iba na ito pinapanood ni Basura, ito na yung mga lumalabas Wala pa naman kayo nakapanood sa akin, ganun. Sa account ko. So, ibig sabihin, kailangan, Kasi pas yung ano eh. Yung without ads, di ba? Without without ano po? Without ads. May bayad doon. Napapasukan ko ng ads yung mga video. Ayun, minsan. Kaya mapapasama ka Siguro rin pas sa magandang sample dyan yung yung pagsaksi sa isang bagay sa totoo. Yung talaga sabihin mo ito, hindi mo siya tatakpan. Yan, nakita mo. Sabi niya, purity. Inspiration. Purity. Kumbaga parang mali yung ginagawa. Nakikita-kita mo na. Hmm. Tapos wala kang ginagawang action. Ito ka nagkakasala. Pero kung ito, may ginawang action, tayo nakita mo. Kung hindi man ikaw yung wala ka namang right sa sabihin yun, i-correct siya. Sabi nito sa yung may authority. Pwede. Pwede po yun. Para talagang nandun yung Hindi nagiging instrument ako ng nakalagay yung be an instrument of evil. Hinahayaan mo na. Nakikita mo na Parang sa kaso para maging witness ka. Oo. Yung kaya naging instrument naman ng evil kasi iniiban naman niya yung kwento. Siya na nga yun doon. Hindi naman sinabi ito to. Ganun, may mga ganun pangyayari. Oo. Yes, trabaho. Katulog ka sa ako. Ano ba? Short, sip. Hindi, ano lang yun. Wala, ganun pas mga simpleng ano lang siya. Pero, yung mata mo kasi, yun yung nakakita talaga eh. So the eyes can be fountain of life. Tama po yun. Tama, kasi pag nakita mo, pwede mo gawa ng victory. Fountain of life. Ngayon, yan, fountain of life. Yun, tama. Kung may nakita kang isang tao dyan na yung parang nung problema at nilapitan mo, wala pa pala siyang Panginoon, hindi pa niya tinanggap. So, pagka nasira mo siya ng gospel, yun yung paraan. Kasi nakita mo siya na na-discern mo na may problema. Pwedeng yung umpisa na kanyang maayos, magandang buhay. Kaya fountain of life. Ay lalo na yung mga taong ang ginagawa ay talagang mga bad talaga. Yung Bad desires. Bad desire, Kaya pas nag-release sa Facebook, tapos may dumaan nakatiba. Dumaan siya, pero hinayaan mo lang. Pero kung pinalikan mo yun, nagkaroon ka ng bad desire. So, kasi binalik mo. Pinasuha mo pa. Kaya hayaan mo lang. Hinart mo pa Binalikan mo siya. Pero kung i-emoji mo yung nagalit, okay na siguro. Nagalit ka eh. Kunyari nagalit, no? Kunyari angry. Bigla ka kumapyo. kunyari nagalit ka, Angry emoji. Pinagalan mo doon. Pero nagbababad ka na eh, no? So, bad desire na yun. Bad desire. So, anyway, tuloy tayo. Buti na lang. Wala sa Buti na lang, di ako marunong mag-snake. Snake nga, hindi ako marunong. Wala akong games. Wala talaga. Pero music at saka comedy ako. Pakibasa, sino yung nasa tabi ni Dexter? Yun. Richard. Richard. The Bible teaches in 2 Peter 2 verse 14, having eyes full of adultery,
that cannot cease from sin. Ayan. So, ito yung sinasabi ko dyan sa 2 Peter chapter 2, verse 14. Having eyes for Yung eyes mo ay full of adultery. Paano kaya, Sister Maris? Buti na lang, malabo mata ko. Your eyes full of adultery. Huh? Hindi. Ay, for Yung true meaning of adultery pa? Opo, yung having eyes full of adultery and what cannot cease from sin. Yung mga mata mo. Magkasalanan. Basahin muna natin pa yung verse. Sige, sige. Kasi hindi naman talaga yan yung verse eh. Yung buong verse, babasahin natin. Okay, basahin ko pa sa. Wala silang hinahanap kundi mga babae mapag-aaliwan nila. Wala silang sawa sa paggawa ng kasalanan. Tinutulak pa nila sa pagkakasala ang mahihina. Sila yung mga sakim at sila yung sinumpa. Ayan. So, mas pinalinaw na. 2 Peter chapter 2 verse 14. So, kumbaga nakita pa lang sila ng mga babaeng sabihin natin, magaganda, ay naglalaro na agad sa isip nila. May mga naglalaro na agad sa isip nila. Mga plano, kung paano makuha yung number nila. Mga plano na paano sila, mga magiging karelasyon. Pero may asawa sila, ha? Kasi nakalagay dito pa saan eh. Hindi kahit pa ang mga taong mahihina. Sanay sila sa pagiging sakim, mga sinumpa sila. Ayun na, yung mga taong mga bago, no? nakita nila, yung mga taong nakita nila, mahihina yun eh. Mga mahihina. So, pwede nilang lukuhin, pwede nilang nilangin. Na ako, binata ako. Diba? Kapera ako. Ito, may sasakyan ako, pwede tayong pumunta ron, no? So, inasamantala nila yung kahinaan ng mga babaeng nakikita nila. Bago yung palabas. Having eyes full of adultery and that can cease from sin. Okay. So, yan po ano. Ito po yung tinuturo sa Bible. Sa 2 Peter. In Matthew 5:27 to 29. Pakibasa mo, si Brad. Diyo mo rin. Ayun. You have heard that it was said to those of old, you shall not commit adultery. But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. Di ba? So, kasi kung naglaro talaga sa isip mo, nandun na talaga, You shall not commit at marami ka ng mga plano, doon pa lamang, pagtingin mo pa lang sa isang babae, sabi ni Jesus, nag-commit ka na ng adultery. Hindi ko pwede yung passive verse na yan. Sige, basahin natin dyan sa... Sa 29, kaya kung kanong mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, bukutin mo ito at itapon, mas mabuti pang mawala ka ng isang parte ng iyong katawan kaysa sa buong katawan mo, ang itatapon naman sa impyerno. Kasi wala dyan, wala dyan. Oo. Kumbaga pagka nagkakasala daw yung isang mata, bukutin na raw itapon. Kasi baka makaterminate ang buong katawan. Ganun. Pero hindi naman siya literal. Hindi siya, kumbaga, ito yung tinatawag na spiritual. Spiritual ano. Ayan, pwedeng spiritualize natin yun. Na- Spiritual talaga ito kasi hindi talaga siya... Pagka nakita mo yung babae na maganda, sexy, lalo na kung siya ay medyo pinapos ng tela, hanggang dito lang yung nakalabas ang puso. Ang ibig sabihin nung dukitin mo, pagka na-scan mo, di ba, ganyan, pagka nakita mo, huwag ka nang bumalik.
huwag mo nang i-scan ulit. Kasi pagka bumalik ka, marami na mga kaisipan ang lalagay sa isip, sa puso mo. Ayan, parang ganito din pag-scroll sa ating mga cellphone. Pagka binalik mo yun at sinong mo pa, meron ka ng interest. Diba? Hindi ko minaalala. Sa din ko. Paano po yun? Sorry, Kapag ko. pagbawa, nakita mo, tapos napitan mo, tapos pagsabihan mo siya. Iba namang usapan yun. Sabihin, meron ka magandang intention na para hindi siya maging dahilan ng pagkakasala ng mga kalalakihan. Kumbaga tinatama. Tinatama mo siya. Hmm. Narin, no? Kasi nabigyan mo rin siya. Sinabihan ka na. Nabigyan mo rin. Pag sinabihan ka ng pakis, wag. Ano siya, magmamahal siya ba? Kasi nakita mo siya eh. Pag dito, dami tao dito. Wala na. Eh, pag si Baldoni nakakita niyan eh. Hawakan agad yung ano, no? Pag dito, dami tao dito. Kapitan mo yung number. Nakuha ka agad number pass. Bilis mo! Ayos ka. Ayos ka! Bilis mo kumain mo! Bilis ang kamay mo. Upuan si Kuya. Naalala ko na naman si ano. Kuya. Ayan, tuloy tayo. Nakalim ba tayo, Mas? Hindi, record lang. dyan. Ayan. Ano, di ba? Nakikita natin yung mga bata o na iba yung intention. Yan ito talaga yung bro, hindi nyo na sinabi na, pero may ganung klase talaga ng tao na nag-church. Pero iba talaga yung intention. Ay, ito yung tao na yun. So kaya, ang Panginoon Diyos, merong nililinis, nagtatapya siya, tinatanggal. Kaya, yun po. Basa? The word looks refers to the desires of the eyes. A look laden with lust, which waken impure image and desires in our minds. Someone once said, the first look isn't sinful, but the second one is. The second look aims to satisfy the mind's own desires. Ayun na nga yun. Kaya pagka nakita mong dumaan, huwag mo nang balikan. Ayun lang yun. Ayun na nga yun, nandito pala. First look isn't sinful. Dumaan ka, sinintuan mo. Parang scanner lang yun, di ba? Sa... In-scan mo yun eh. No. Ayan, vanity. Vanity of life. Ayan. Pakibasa po. Pride is the illusion that leads people into superficiality, inflates their egos, and makes them believe that their worth is based on position, money, and friends. Yung kaninang binasa natin, ano yung pinakang main sub title niya? Vanity. Vanity ano? of life. Vanity. Nawala. Ba't nasa na punta? Wala yun na. Nasaan yun? Wala kayo. Ayan, vanity. Vanity of life. Ayan. Pride is the illusion that leads people Superficiality. superficiality, inflate their egos. So matindi talaga yung pride, ano? Pwede tayo ba magbigay ng example ng pride na nakakapag ano dito, bigay sa tao ng ano, kapahamakan?
don't Yung pass. super believe ko sa sarili mo. Masyadong pag halimbawa, siguro pass mo pa. Parang yabang na siya, no? Sobrang yabang na. Kahit hindi man niya alam, I mean, siguro pag kagaya sa amin, sa profession siguro namin yung ay masyado kang mayabang, feeling mo, galing-galing mo. Tapos, kahit hindi mo naman alam, yung isang or gamot or something procedure, tapos yung parang feeling mo, galing-galing mo, tapos ginawa mo, ayun, napahama ka kasi sobrang Mali yabang pala. mo. Mali ka na. Kasama ko na dati sa industry. Pero okay lang ba, Pastor Rano, yun? Yung kundinahin nyo, yung sitahin mo pag over na, no? Oo. Di ba pwede naman, no? Pwede in a nice way. Sige, yung ka-classmate ko, yung teacher ko, nagbuhat ka na naman ng sarili mong bangko. Sabi ng teacher ko, hindi ba, magaling ako eh, sabi ng classmate ko. Sabi ng teacher ko, pag ako nagbuhat ng sarili kong bangko, inahambalos ko. Sabi ng teacher ko, di tumahimik na siya. Siguro, yung inano niya, Ginaran niya. kinaliti niya, pinitik niya ba, sa salita lang. Nakalagay naman sa Bible na ano eh. Open rebuke. Mm, Kaya pwede mo Pero hindi niya siyang- pinagbuhatan ako. Kasi over na eh. Kumbaga, pwede mo siyang sabihan ng Sabihin. ano yung pagkakamali. Ang gandang ginawa ko, Jay. Bro, di ba na ako sa akin? Kasi naman, ano, ibang tao magsabi. At least, Oo nga. ano tayo magkakapatid tayo. Tsaka nandito lang. Oo, di ba? Nandito lang. Hindi siya Isa lang lumabas. yun. So, meron yung nagmamalaki na sila ay manager, sila ay ano, Yung mga achievements maraming kapirahan. Buti na lang ako, pobre mama lang. Yung ginagamit nila yung pera ng Meron education din nila ako para kilalang makapamilya. ganyan. Ha? Napahamak. Yung sobrang yabang. Nangutang ka sa kung saan-saan para lang makita sa mga ibang tao na meron kang ibubuga. Tapos, ang ending, maraming Baon sa kompromiso. Maraming naghahamak. Hindi na Marami makapagpakita. siyang inutangan. Ah, Na yung Nagtatago na, nagtatago. papadala pala sa Pilipinas. Pinahiram muna sa kanya kasi may pangako na bibigay agad eh. Pagsahod. Ano mga ganun. Yun, napahamak siya. Dati ikaw, napahama. Tandaan mo si, tandaan mo yun, yung mataba na nagano kay Sister Eunice. Nagkaroon ng party, pinabirthday si Eunice. Si Sar. Sar. Yung kay Cesar ay kay Si Cesar. Cesar. Si Cesar. Mabait naman yun si Cesar, pero yun nga, napahamak din siya. Sobrang iyabamos. Ah, Yung pala niya, ano yun, nagpapa-impress, Pastor? Oh, Ganun? mahilig mangutang. Okay. Mahilig mangutang. Lahat inutangan. Pinang-deliver pala niya, pinapakakain, inutang niya sa iba-ibang tao. Yun lang. Ngayon, ang ending, hinabol siya ng mga inutangan niya. Para lang masabing, mayaman ako, malaki ang sahod ko. Kasi yun yung sinasabi niya, parang engineer ata siya eh. Kasi ito yung sahod ko, ito yung bonus ko lang. Nagagaling siya sa amin. Pero construction pala. Hindi, engineer talaga siya. Pero, parang, Nagsasuffer na siya Sahod ko dahil yata, 2,000. sa ganung karakter. Nagsasuffer na siya sa ganung ugali. Kita si Tatay Fred. Dati talaga, karabamuhan din siya eh. Hindi. Siya yung pag malisin na, wala eh. Hindi tatakbo yung bakit. Oo. Kaya para siya dati. May isang nilagay doon na ano eh. kaya yung pahintuin din niya makina. Pero si Taypedo, engineering, anong Taypedo? Ano mo ba? Engineering? Electrical engineering. Karaba, muhandis ka. Ay, Karaba, muhandis eh. ano ka na po Electrical engineer. Electrical engineer. Karaba, muhandis. Ano yun? Arabic sila. Tagalog? Arabic. Karaba, yung kuryente, electric. Arabic yun. Muhandis, engineer. Kaya umalis si Tatay Fred sa... Hindi mo na lang pinag-araw. Yung tunay yun. Pinahirapan Ano mo. ba yun? Nahirapan mo siya. English kasi. Yung Tatay Fred, yung tunay ba yung ano? Hindi na mama. Wala Kaya English pakibasa ang po. dapat. Pakibasa ulit. How the words affect me. The young persons were
is not a secret to anyone. It is one that offers parties, vice, sinful passions, and worthless and empty life. How word affects How word affects Vanity of life yung ating ano, no? Apo. Anyone. So parang ano ito eh. Parties by sinful passion. Sa mga kabataan yung sininaano dito. Yung mga Gen Z ngayon. Yung mga kabataan natin ngayon, talagang makikita mo yon yung ano, yung kanilang mga ginagawa. Na talagang most of them talaga yung vanity Kasi of parang life. natin, wala pa. Parang natin. Kasi ang hilig nila talaga yung sistema ng mundo ngayon eh. Yan, yung mahilig sila sa mga parties, sa mga vices, simple passion and worthless and empty life. So, ibig sabihin, yun, wala silang time sa Panginoong Diyos. At usually sila yung mga swail sa magulang. Ayun, mahilig sila sa party. So, yan po. Tuloy tayo. Vanity of life yan, ano? Ayun, no? Vanity of life. Yan. Mirage. Ano po yung mirage? Ano nga natin? Mirage. Alam ko sa Mirage, basta sasakyan. Na natin ito nun eh, kaya nalimutan ko na eh. The line, the world offers a mirage that make us believe that it is true and fulfilling. However, it doesn't. Let us see the deception and true consequences of of its its ways. ways. Believe it is true and fulfilling. Optical illusion. The light, the world offers a mirage that make us believe. Yun, make us believe. Dahil parang yun yung pinoportray mo sa isip mo, no? Unrealistic. Optical illusion. So, mahilig ka mag-imagine. Magawa lang kayo sa parang ganun. Tapos, Dahil yun yung nagiging dahilan para Unrealistic hope or wish that cannot be achieved. wala kayo sa lolo ko parang ganun. Imagine ka na. Hindi naman kaya. Amen. So, yan, part ng vanity, yan po, part ng vanity. Vanity of life. So, parang dinidisip ka dyan ni Satan. At ayun, nakukuha mo na yung ganong character na kahit hindi naman totoo, parang piniperceive mo na totoo. Nangyayari talaga yan. Pero dahil nabulagan ka na, hindi mo nakikita na mali kahit ganun eh, pagka yung gumagawa ka nandun ka mismo sa sitwasyon na gumagawa ka ng kasalanan, sarado yung isip mo sa mga paliwanag. Kaya tuloy ka lang, akala mo totoo eh, akala mo maganda. Maganda. Masarap, maganda. At kahit na anong sabi sa'yo, Wala. ayun, sarado yung isip mo dahil sinira ni Satan. So yun po yun. The life the word offers us a mirage. True and fulfilling. Kasi yung booking na word pastor, yung di ba? Word. Yung sistema ng Oo, mundo sistema. natin. Hindi siya literal talaga na technical. Nangyayari yung mga bagay na gusto mo. Next. Ayan. So, Sister Joy, pakibasa.
Jesus does not want to remove us from the world. He wants us to shine and be a light wherever we are. Amen. So di ba, napakaganda niyan. Na kahit nandito tayo sa mundong ito, hindi nais ng Panginoon Diyos na tayo kuhanin agad o alisin sa mundong ito. Ginagawa niya yon na tayo ay pinapanatili pa dahil may plano yung Lord na maghayag tayo ng gospel niya. Na marami pa mga soul yung may mawin natin madala sa kanyang paanan. So yan, di ba? Jesus does not want to remove us from the world. He wants us to shine. Kasi pag nagkapagdala tayo ng kahit single soul sa paanan niya, so nagliliwanag, nagkakatuwaan yung mga anghel, di ba? Libo-libong mga anghel ang nagkakasaya. So, and be a light wherever we are. Kahit saan tayo magpunta, sa Bataan, sa Wapa, sa Nesto, o sa trabaho natin, dapat i-share natin. Ayun. At kung meron tayo nakitang mali, kagaya sabi kanina, si Brad Jumali. Di ba? Pag may nakita tayong mali, pag nilapitan mo, hindi mo naman nilapit mo dahil gusto, kundi nais mo siyang ituloy. Tama. Sabihin mo, sister, sa susunod huwag ka nang mag-blouse, ano na lang, bra na lang at saka panty. Oo, ganito naman. Ganun din. Ganun din naman eh. Bakit Ikaw pa nagtapya yung mga ganun. Na yung tube. Pagdali mo na yan. Tama talaga. Yung So, kasalanan nagmumula sa mata. joke lang po yun, kumbaga opposite. Opposite. Baka may mamaling makapakinig, makapanood, ano. So, kailangan paglapit ni Jumali, sister, sa susunod naman, ano, Takpan. bili ka ng mas maraming tela para, hindi tapos yung pinapatahin mo. Sasagutin ka lang, huwag ka titingin na. Dumating Tapos sa na lang ako. Ibig sabihin palabas, yung kasalanan ko pala, hindi simula sa mata. Pwede sa mata, pwede rin sa pandinig. Pandinig. hindi ko na pag-aralan. Mata umagos na. Sa isip. Pero, Tapos nalabas sa buha nga. dapat na kami. Kasi iba kasi yung Pero pwede timeline umagos. yun eh. Sabi mo sa Kasi, malawak yung sakop ng ating mata eh. alam sa akin. Parang yan yung ano eh, parang camera. Pag nakakita yung mata natin, Pasok sa isip. papasok sa isip, hanggang bababa sa puso para isagawa. Lalabas buwan. Lalabas. Buha nga na yung final. Bunganga o yung kamay. Bunganga. Pwede hindi ka magsalita eh. Yung kamay na, yung action na lang. Inventory tayo. Ayan, John 17:15. Sige po, basa. He said, I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil. But you should keep them from the evil. So ano po yung ano natin dyan? Sino po yung sabi? Si Jesus po Si yung Jesus. nagsalita dyan. Do not pray that you should take them I do not pray The world. that you should take them. pray that you should take them from the world. Nadalagan niya si Jesus na Ito yung mahabang panalangin eh. Yung pinakamahabang panalangin ni Jesus na recorded sa Bible. Simula sa chapter 1 hanggang pababa. So, ayan. Jesus, hindi siya nag-pray na, yun na sinabi kanina doon sa unahan, di ba? Na para tayo ay alisin na ng Panginoon Diyos dito sa sanlibutan para matapos yung paghihirap natin. Hindi ganun eh. Kundi, yun, binigyan niya tayo ng wisdom, binigyan tayo ng lakas para mapagtagumpayan ang mga pangliling lang ng kaaway ng Diablo. At kung tayo ay makakita ng tao na mahina, hindi niya ma-resist yung ginagawa ng kaaway, sabi niyan, pwede na tayo maging instrumento para sila ay matulungan.
para ma-snatch natin sa kamay ng diablo. Amen? Sa pamamagitan ng prayer natin, sa pamamagitan ng pagsasalita o pag-encourage natin sa kanila na huwag na siya magpatuloy sa ganun. Amen. So tuloy tayo. Ayan, ito yung parang application, How to face the world now. Ngayon tayo Christian. So, gusto ko po uling ipaliwanag na marami palang process bago ka maging talagang tunay na Christian. Simula doon sa Believer, parang. sa believer, pagka-believer ka na, kasi tinanggap mo na si Jesus, di ba? Believer ka na. Ngayon, tuturuan ka na ng mga kapatiran, lalo na kung nasa church ka lagi, magiging followers ka na. Kasi anong papalo mo kay Jesus kung hindi ka pa natuturuan? Kaya dapat nandito ka lagi sa church para makapag-aral, maturuan ka, ma-equip ka. So, pag naging believer ka at nagtuloy-tuloy ka pag-attend sa church, magiging followers ka na. Ngayon, pag followers ka na, patuloy kang in-equip at disciple, nagiging disciple ka na. Ngayon, after that three process, doon ka pa lamang matatawag na Christian. Diba? Yung iba sinasabi, Christian naman ako eh. Pero wala siyang time magbasa ng salita ng Diyos. Minsan pag may nakita mali, Christian ka pa naman. Pero sarili din nakikita. May ganun. Ayun. So, Pagtanungin ka, Christian ka ba? I'm in the process. ayun yung process. The process Sige. of Christian. Nasa ka ng banda, number 2, number 3. Number 2. So, followers. Amen. Maglalagay tayo dyan ng yung chartboard. Charts. Some level ka. Isang Manila paper. Tapos lagyan natin 4 na araw. Para Laging, i-evaluate natin ba? Isa sa isip at saka sa... I-evaluate natin. Saan ka na? Dito? Banda? Hindi po kasi siya. Doon po sa entrada. Nai- Para pagpasok dito, Believers. alam niyo yung... Set ka ba? Tapos, di ba sinabi doon, parang Brad, hindi pala natin. Kay Fredo, no? Sabi doon, tanongin natin kung yung mga attendees ng church, magdalagay tayo ng dalawang ika-characterize natin. Ano yung una? Natanda mo yung Tay Fredo? Producer, yung isa. Yung isang producer, isa Consumer. 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 Consumer and producer. So, ayun, hindi bali sa sunod i-tackle natin yan. Kasi sabi sa maliban sa Friday, sa next Friday, yun i-apply sa church sa mga kapatiran. So, how to face the world now that I am a Christian? So, paano nga po ba? Paano natin haharapin yung sistema ng mundo ngayon? Na tayo ngayon ay tinawag na Christian. Ngayon, pinaliwanag ko yung Christian. Believers, followers, disciples. Actually, nakapag-disciple na kayo eh. So, dapat sinasagawa natin yung discipleship. So, natuto na kayo, disciple na kayo. Equals, Christian ka na. So, ngayon, how to face the world now that I am a Christian. Paano nga po ba natin harapin ang sistema ng mundo ngayon? Di ba sa chapter 12 ng verse 2, sabi doon, do not be conformed to this world, but be transformed. Ayan o. How to face the world now. Ibig sabihin, sistema talaga yun. Sistema. Be transformed. Do not be conformed. Yun yung word eh. To this world. Do not be conformed to this world. But be transformed. So, sistema po. That I am a Christian. How to face the world now. That I am a Christian. Tay Fredo, ano po kaya ang masasabi niyo dyan?
mag-evangelize ka na makahikayat ka pa ng kapatid para maging Christian din. Eh, pwede. Sino pa po? So tama po yun sa sabi ni Tepredo. Pwede siyang magpagamit as evangelize. As evangelist pala. So ano pa po yung pwede natin na ano? Kasi ang yung unang second topic natin ay vanity of life, di ba? Balik po tayo doon. Isipin natin kung paano natin harapin. Ibig sabihin, it refer to yung mga sistema ng kaaway, yung system. How to face. So, pwede po yun. Tama rin naman kay Tepedo na para sila ay maagaw doon sa kami ng kaaway. Huminto na sila paggawa ng mga masama. Kasi pag nasira sila, tinanggap nila si Jesus. Magiging kasama na natin sila at hindi sila magpapatuloy. Pwede po. How to face the world now that I am a Christian. Paano makaharapin ang mundo? Kasi maraming mga bagay-bagay na nagdi-distract sa'yo eh. Pwede ka magkasala. Paano mo po harapin, Sister Wallace? Paano haharapin? Siguro balikan mo lang yung reference mo na ganito yung mundo. May basis ka na ngayon eh kasi di ba sabi niyo Pasma, yung sa about sa vanity of life, yung masyado kang Pride of life. yung conceited ka sa sarili mo, yung mga achievements mo. Ngayon, meron ka ng reference ba? So, pag alam mo yung kung masyado kang proud sa sarili mo, alam mo lang mangyayari. So, mayroon ka ng parang, Kaya nga, anong gagawin mo pagka meron na naman So, hindi deception? ko siya- May deception na naman na o sa puso mo at parang gusto mo mag-boss, magmalaki o what. Minsan hindi natin namamalayan kasi yun eh. Na dumarating lalo na kung sa bagay kung nandun yung humbleness mo, parang nakokontrol mo siya. Pero doon sa weakness mo, ano ba yung weakness mo? Paano mo siya how to face the world now? pinag-pray ko palagi. Yun, Natulungan ako ni Lord na Huwag mangyari. Oo, mangyari sa Diyos. Amen. So yun po, isang paraan po, na lalapit talaga tayo sa Panginoon Diyos. Either tayo magbabasa, magsisilbing encouragement at kalakasan natin yung word. At isa pa, yung may mga pangako siya doon sa salita na pwede natin ipag-pray. Lord, sabi mo dyan, ganun, ganyan. Ito ako, Lord. Naharap ako ngayon sa pagsubok. Pwede ba, Lord, tulungan mo ako. Para yung mapatunayan ko, Christian talaga ako. Hindi lang basta believer. So yun po, tuloy tayo. Kasagdag pas. Kasi sinabi niyo na rin yung huwag yung tularan yung pag-uugali ng mga tao sa mundo ito. Sabi, di ba, do not conform to the pattern of this world. Kasi tutuloy mo yung verse, napaganda nung sinabi dito eh. Sa verse 3. Hindi, sakto lang. Pas. Sa 2. Sabi, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. Para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung anong mabuti, ganap at kalugod doon sa kanyang paningin. Kumbaga, bilang Kristyano talaga dapat yung pag-iisip natin nababago talaga. Paano tayo mag-isip? Nagiging positibo ka. Kasi dyan malalaman kung paano maharapin yung problema eh. Kasi nasabi sa Bible na na ayaw ng Lord na ikaw is nag-aalala. Pero ikaw, Kristyano, sinasabi mo Kristyano, pero lagi ka nag-aalala. Paano may iwasan yun? Pamamagitan ng pag-iisip. May isang inanibawa ka dati, kanya sa isang basong tubig, may laman na kalahati. Yung iba sinasabi, kalahati na lang. Diba? Pero pag Kristyano, sabihin mo dapat may kalahati pa. Yung pa lang, malalaman na, positibo ka.
Sa iba, parang kalahati nila, parang Wala naman. hindi na lang. Hindi ka na satisfied. Oo. Kapag sinabi mong may kalahati pa, di ba? Ay, halimbawa lang yan. Kaya dapat makikita sa atin, nakikitaan tayo, hindi lang yung sinasabi lang natin na Kristiyano tayo. Hindi para tayo mag-isip, para hanapin yung mga problema. Kasi ang sa Kristiyano talaga, sa utak talaga. Amen. Pagka ikaw lagi kang malungkot, kasi inisip ko kasi puro kalungkutan eh. May parang lagi kang stress. Kaya be transformed. Problema mo yung mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Pero kung ang positibo ka, may tiwala ka sa Diyos, yung mga bagay na yan, alam mo magiging maayos ang lahat. Magiging magkakaroon ka pa ng taga sa puso mo. Pero nagsisimula lahat sa isip. Kaya tama ito sinabi ng Bible na na hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos para magitan ng pagbago ng inyong mga isip. Yun. Be transformed. Pero ano yung promise? Kasi may promise eh. Kapag sinunod mo itong na to, ang sumunod dito na promise, isa na, sa 3 na. Sabi niya, sa biyayang pinagkalob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong palagarin niyo sarili, itnara ka sa sarili ninyong mabuti ang inyong kakayahan, ay sa pananampalataya binigay ng Diyos sa inyo. Tapos yung pinakadulo nito pas yung and the peace of God that transcends all human understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Ayun yun, yung parang may kapayapaan ka. Kahit na parang sabi nga na mga Kristiyano parang may mga sign pa. Kasi nga, may pa rin sila, kunyari, bumuha na yung lugar nila. Parang may peace pa rin sila na ito, nangyari to kasi may mga ginagawa yung tao na hindi maganda eh. Kumbaga, may peace ka pa rin na magiging maayos ang lahat kasi may titiwala ka sa Diyos. Amen. At anong problema? So yun po. Praise God. Kumbaga yung peace of God na sinasabi, peace of God that transcends all human understanding. Hindi mo maintindihan ba't ka nagkakaroon ng kapayapaan sa isip mo, sa puso. Dahil tiwala ka sa Diyos. Kaya hindi ka natodrouble, hindi ka na yung iba kasi Napahanik na. nagpapanik. Diba? Pero dahil puno ka ng salita ng Panginoon at alam mo, pinangawa kami yun. Kumbaga yung isip mo maayos, kaya may kapayapaan, kahit ano mangyari. May mawala man, mayroon man nawala, may kapayapaan ka pa rin. Amen. Praise God. Totoo yun. So, ganun yun na Bojoy. Kaya pag may mga encounter kang problema, ganyan yun, yung talagang kailangan na meron kang words ni Lord. At lagi kang lalapit sa kanya sa panalangin. So yun, think positive. Positibo na napakalang bagay. May may kasama ka positibo doon sa pagka sa sa sundalo, yung moral, yung papataas ang moral ng hindi ko mawalan ng may manghihina. Pero pagka yung nagkasalita sa pagpapataas ng moral ng lalo yung pinaka team leader. Yun. Kaya nga yun ang unang binibira ng kalaban eh. Kasi pag nawala yun, sira na kaagad sila. Ayun sa mga sundalo pas. Thanks God. Buti nga si Ate Joy, yung mga anak niya, Christian na. Kaya may kasama na siya. Amen, May Pastor. team na Excited sila. ako makasama sila sa church, Pastor. Tapos mapapanood ko sila sa stage na nagtutugtog kumakanta. Yun. Excited din sila mapanood ka magtugtog siya, kumanta eh. Kakanta na ako. Yan, Soon, tama. charot. No? Kahit backup ka lang, yung okay na yun. Baka backup, takatago. Nasa back lang. Pero bang dito lang sa Nasa backstage. Nasa backstage. Tuloy na tayo. Ayan. Not participating in what the world has to offer. So yan na yun, sinasabi ng 2 Corinthians, Romans chapter 12 verse 2, di ba? So not participating in what the world has to offer. So we need to be transformed. Ephesians chapter 5 verse 11. Yan, pakibasa po. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Yan. Tama yan, yung sinabi ni Brad Jumario, nilapitan niya. Sister, huwag ka na sa sunod mo ganyan, ha? Expose them. Bigyan mo agad abaya. Sister, maraming abaya doon sa church, o bigyan ka namin ng isa. And we have to fellowship with the unfruitful.
we have no fellowship. So, ibig sabihin talagang ang babarkadahin mo, talagang mga Christian. Maliban kung ikaw ay matured na at gagamitin ka ng Lord na sila ay iwin, pwede po na sila ay makibagay ka sa kanila, pero unti-unti mo silang itutuloy. Pero kung bago ka pa lang, huwag ka pong makikisama sa mga yung gumagawa ng mga bagay na mali. Kasi mahahawa ka. Yun po. Sa relief pass na ano, sa Tagalog ang sabi, huwag kayong makibahagi sa mga walang kabuluhang gawain. Right. Di ba mga gawain na ano. Isa na rin pas yung siguro yung conversation. Pag walang kwenta, huwag ka ng ano. O yung payabangan na ano. Oo. Yung wala ka sa lolo ko yung mga ganun. Hindi mo na dapat patulan yun eh. Kasi nag-uubos ka lang ng oras. Magkumpulan. Sabi dito, Pag-usapan ng buhay ng tao. maganda sa Tagalog eh. Huwag kayong makibahagi sa mga walang kabuluhang gawain ng mga taong nasa kadiliman. Sa halip, ipamukha nyo sa kanilang kasalanan nila. Ayun yung Tagalog nyo. Pagka walang kwenta yung mga usapan, huwag nang may ka na makibahagi. Okay, nagalit sila yung hindi na ako nakapag-ano. Hindi ka na lang Minsan, magsali. ganun pa. Hindi na ako nakapagpumpulan sa kanila. Hindi ka na Galit na nakikisama. sa akin. Na-cast out ko. Huwag kang pwede, siguro yung sinasabi basta malalim na sa Panginoon, pwede kang makisama. Para sila yung mawin pa. Oo. Pero huwag kang makisama. Yun. Kasi yung dalawa yun eh. Kung ikaw may kisama sa kanila, iba na yun. Ikaw na yung nawin nila. Para din sabihin, pwede ka makisama. Hindi ka lang pwede makisabay. Huwag ka makisabay. Oo, makisama. Parang kasi nga ano eh, pagka malalim ka lang kay Lord. Kasi pagka medyo ano ka pa, Nadadala ka nila. madadala ka talaga din. Sa punta kayo sa bar. Yun. Oo. Siyempre, pagka nandun ka, lugar yun ng ano eh. T-shirt. Papainom ka talaga. Bakit doon ka mag-share ng gospel eh? hindi na ano, sabi eh, pag yung baboy, binigyan mo ng perlas, yurak-yurakan lang niya yun eh. Pagka tayo pumunta rin siya, ano naman? Mag-ML lang tayo. O dito, relax na tayo, nakaupo lang. O diba? Baka ayayain ka ni Uncle D. Oo. Tara, magkape-kape tayo. Sabi muna tayo. Mamaya-maya, punta na sa ano. Pwede bang sabihin na lang, Pastor, na tara sa church, doon tayo magkape, pagtimpla ko kayo. Ayun, maganda. Ikaw talaga dyan, gusto yung timpla ko. Sama mo ng tinapay para makikayat mo agad. Ayan, dapat ito daw yung ating maging stand. Radical. Be radical. Anyways. In your Di ba yung mga ano, talagang matitindi. Mabigat yung radical, Pastor. O yung sa UP na mga ano, leftist yung mga talagang lumalaban sa ano. Libre na nga yung pag-aaral nila sa UP. Ang aktivista po. Sila pa yung ano eh. Yung political stand Naging sila sa radical. pinag-aaral ng gobyerno para kalabanin ng gobyerno. Yes. Mismo. So, ito naman, in a good way, maging radical ka bilang Kristiyano. Kung talagang mali, mali talaga yan. Dapat ituwid sila. Radical. Amen. Ayan, sa dati nun, sa ano ni sama ni Brad Daniel, talagang radical talaga doon. Ang labanan. At Talaga, kasi okay din pala, no? Mga radical yun. Super radical, Pas. Iba-iba pas. Iba yung Iba-iba. punto nun. Lalo pagka medyo yung mga ka-chapter mo is ano, may mga pera talaga tapos nalulung sa drugs. Hirap. Hirap sila kontrolin. Pero ang nais ng Lord, maging radical tayo. As a Christian, yung stand natin talaga, hindi siya mayayanig. Kaya ang maganda dyan talaga yung mag-pray tayo sa Panginoon na dalhin tayo doon sa maturity as a Christian. Para kahit na anong pandaraya, panlilinang ng Diablo, hindi tayo matinag. So yun. Eh, pas may mga brand naman kami pas na ano, mga Christian din talaga. Kahit ako meron. Si Danny. Yung mga ka-chapter namin na talagang hindi sila isali sa mga inuman. Pero pag kung kanyari mga basketball, mga feeding program, mga yung yung pag-service sa community. Andun sila pero yung mga inuman, hindi sila pupunta.
Mga talagang mga ano yun, mga talagang radical na Kristiyano Mm. talaga yung mga yun. Na nakikita ko dati pa. Ngayon, ako naman. Hindi nila ako pa yun eh. Na-influensya ka ng mga Kristiyano na yun. Talagang nakikita ko sila eh. Talagang pag-linggo kasi, ang meeting namin, pagkatapos ng lunch, eh sila, may service pa sila na. Ang nangyayari, ano sila, tawag doon yung WDA sila, disciplinary, disciplinary action ay palo. Tinatanggap nila yung palo na yun. Basta hindi lang sila makaano doon sa Wag lang nila activities ng may skip yung gawain nila. Christian Oo, activities. sa Christian activity nila yung pag-worship. So doon siguro nagtataka ka ng time na yun. Tanggap sila. Saan ka ngayon? Mga ano, maayos talaga yung buhay. Praise God. Sige po, tuloy tayo. Si Job. Ayan. Pakibasa po. What you decide on will be done, and light will shine on your ways. So pakibasa natin yan 28 sa Job. Job. Okay, tututunan sa mga shares. Sino yung magbabasa? What? Hindi, doon sa may verse lang, no? Yung Yung pinaka-verse niya Ay, dito sa ano, Tagalog. sa Job. Si Bojo yata nakakita na. Nakita mo na, Ate Joy? Bujoy. 22 verse 8. Nanonood pa TikTok, Pastor. Huwag mo naman gusto bro. Ay! Sa Job 22, verse 28. 28. Ikaw naman magkakasya ng isang bagay at ito'y matatatag sa iyo at liwanag ay sisilang sa iyong mga daan. Sisilang. Ang liwanag ay sisilang sa iyong mga daan. Parang So kasi ang stand mo talaga, naka-align sa Word of God, ito yung nais na at desire ng Panginoong Diyos na mangyari. Kaya hindi ka natitinag doon. Basta yun yung tinatayuan mo, talagang yung glory ng Lord, ng Panginoong Diyos, makikita sa'yo. Kaya yun yung dapat natin gawin as a real Christian, na talagang tayuan natin kung ano yung sinasabi ng Lord. Gawin natin. Amen? Amen. So tuloy tayo. When I do my part, God does His. Si pakilakas mo sister. When I do my part, God does His. He brings His light to reveal what we should say or do. So di ba? So ibig sabihin talagang ang Panginoon Diyos, siya yung nagpapaunawa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sasabihin po yun sa atin God does His. sa parang yung maunawaan natin. Kasi wala naman tayong maririnig na boses pero nangungusap siya sa ating puso't isip. Dahil ginagawa mo, sinusunod mo yung kalooban ng Panginoong Diyos, talagang yun, marireveal po kung ano yung talagang katotohanan, kung ano yung pinapagawa ng Lord at yun yung ginawa mo. So, kaya po, nagbibigay yun ng kapurihan, kalawalatian sa ating Panginoong Diyos. Tayo. Avoid spending too much time with unbelievers. So, ayan di ba, nag-uusap tayo tungkol doon sa tayong huwag tayong makisama. Pero, pwede rin tayong makisama, pero huwag makisama. Pero sabi diyan, avoid spending too much time. Kasi baka mawili ka dun eh. Ayan. Shot lang. takot sa pakulan. Kalahati lang, no? Isang shot. Ano, masarap? Isa pa. Kaya nga yun yung pinaka-sinungaling na word kasama yun, yung last battle. Huli na to. Huling bote. Yung huli na, hanggang umaga na. Matapos-tapos yung last. Huli talaga. Di ba? Sabi diyan sa baba, they will constantly encourage you to do wrong, inciting you to turn back. So, no turning back, no turning Ayun kanta. back. I have decided
Okay, pakibasa. Spend, ano? Look for friends that share the Di ko same makita, purpose and goals. So, sabi diyan, hanap tayo ng mga kaibigan na yung desire din nila ay parehas doon sa desire sa purpose ng ating Panginoong Diyos. Yung mga goal natin ay tungkol din sa church o sa Christianity. Diba? Look for friends that share the same purpose and goals. Spend time with those people who challenge you and strengthen you, your relationship within God. With God. Yeah. So yan po, ano, yan, napakaganda niyan. Sabi niyan, spend time with those people who challenge you. So minsan, di ba, na-challenge tayo. At yun yung dahilan kaya tayo ay lumalakas. At naging malapit tayo sa Panginoon Diyos, yung relasyon natin, naging intimate. Kaya yun po, ang ating kahalubilo na nawa, laging yung mga lingkod ng Panginoong Diyos, para doon po tayo lalakas. Amen? Next. Yan. Paano nga ba natin mapapalakas yung ating relasyon sa Panginoong Diyos? Ano po? Sige, ako na magbasa. Basa ko na ito eh. Spend time with Him daily in prayer and live in such a way that you will not leave His side. When you are facing situation that you are uncertain and doubtful about, it will help to ask yourself. So yan. So yan po natin. Paano nga po ba na mapapalakas natin yung ating relasyon sa Panginoon Diyos? Daily prayer, yun. Praise God. Ang galing pala mag-analyze si Brad Dexter. Ayan. Ano pa po? Obey God, ano? Ay, ano yun sa'yo? Tiwala po. Magtiwala. Ayun. Kasi kung may tiwala ka talaga, ay yun, nananampalataya ka sa Diyos. At makakapamuhay ka ng ayon sa kalooban niya. Nasa side ka ng Panginoong Diyos. So kaya, pagka dumating yung time na talagang may problema o parang nanganganib ka, nandyan ang Panginoong Diyos. Dahil siya ay tutulong sa iyo palagi. Kasama mo siya di ba? So yun po. At pag naranasan mo palagi yung ganong sitwasyon, na nakikita mo, naramdaman mo na yung Diyos tumutulong sa iyo pagka nangailangan ng tulong, lalakas, lalalim yung pananampalataya mo. So yun po. Ayan, yung sinasabi dyan, na tanong, paano natin mapapalakas yung ating relasyon sa Panginoon. Tuloy tayo. What would Jesus do if He were in my place? Tanong na yan. Ano na po? What would do Jesus? Ano yung gagawin ni Jesus kung nasa lugar mo siya? Nasa lugar. If He were in my place. Kung nasa, kunyari ako, kung nasa lugar ko si Jesus, what would Jesus do? Ano kaya yung gagawin ni Jesus? Kung siya yung kakampi ko, sabihin natin in short. Kakampi ko si Jesus kasama ko siya Diba? Kasama ko si Jesus, kakampi ko siya, nasa puso ko siya. Ano yung gagawin ni Jesus? Pagka may mga problema ka o meron kang mga encounter na parang inaatake ka ng kaaway,
Gagabayan ka pa. Amen. Gagabayan. So yun po, ano? Ano pa po? Iligtas sa kapahamakan. Ililigtas. Amen. Praise God. Pinapayapa niya yung puso. Mapayapa. Ayun. In short, tinutulungan ni Jesus, ano? So, praise God. Talagang nandun yung revelation ng Holy Spirit. Sa John 14:30, pakibasa po. John 14:30. I will no longer talk much with you, for the ruler of this world is coming, and he has nothing in me. Pakibasa po natin sa Tagalog. Sa Tagalog, hindi na ako magsasalita na matagal dahil dumarating na si Satanas na siya nag-aaral sa mundo ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin. Yun. Kaya sabi, yung tanong kanina na Ano ka mapalakas, ano? yung anong gagawin ng Panginoon kung siya ay nasa kalagayan mo, gagawin mo yung ano, yung pinapagawa ng Ama. Kasi nung napunta dito si Jesus Christ, ay yung ano ba yung ano, maging mabuting tao. Ano, about righteousness. Maligtas tayo. Ganun. Kasi wala naman pala talagang kapangyarihan ng Satanas sa atin. Pinabalik, si Jesus nagkasalita ng Espiritu eh. Hindi na magkasalita ng matagal dahil dumarating ang Satanas. Siya nag-aaral sa mundo nito. Wala siyang kapangyarihan sa atin. Unless you allow. Hindi ba yung minsan sinasabi mo? Unless you allow. Kasi wala talaga siyang magagawa sa atin dahil tayo mga Kristiyano na tayo anak ng Panginoon Diyos. Followers tayo ni Jesus. Bago nga yan tayo galawin, papaalam pa siya. Katulad ng medyo. Kaya kung yun ay naunawa natin ang gusto, nasa puso natin, nasa isip lagi natin yon, tayo untouchable talaga tayo. Nagkakaroon lang siya ang makakaya at magagawa lang niya, tayo ay pagkasalahin. Kapag tayo ay na-deceive, na nahatak na tayo, na kasingit siya, kahit maliit na butas, yun na yung time na meron na siyang puwang. Pero once na tinigasan mo talaga, tinatagan mo, tinayuan mo, wala siyang magagawa. Tigasin ka na eh. Di ba? Wala siyang magagawa dahil yun yung nasa puso mo, nasa isip mo, na walang magagawa si Satan sa akin. Bakit na niya ako ma-atake? Bakit niya ako matatouch? Eh si Jesus mismo, yun nasa puso ko. At yung Holy Spirit, ang katawan nito, templo ng Diyos. Paano niya ako ma-atake? Samantalang yung Holy Spirit nasa akin. Si Jesus, nasa buhay ko, nasa puso ko. Siya yung hari ko. Sige nga, labang ka. Wala kang magagawa. Pag yun yung nasa puso natin, yun yung tinayuan natin, yun yung talagang mangyayari, magaganap, at yun yung gagawin ng Panginoon Diyos. Yun yung faith na sinasabi. Ayan, I will no longer talk much within you, for the ruler of this world is coming, and he has nothing in me. Kaya, kung si Jesus yung nagsalita niyan, siya yung nasa atin, wala siyang magagawa. Kakampi tayo, kasama natin ang Panginoon Diyos. Maging May tanong dyan. Spirit Applicable ba sa lahat yan? ng mga Kristiyano. Sa mga Kristiyano, di ba? Kasi kung hindi ka talaga, Kung wala kang faith, hindi mo tinatayuan. Kumbaga, ang applicable niya nasa mga Kristiyano lang talaga. Sa mga mananampalataya lang talaga. Hindi sa lahat. Kasi may mga, inisip nila, ano naman eh. Has nothing in me, sabi ni Jesus Christ eh. Kumbaga, yung kapangyarihan ng Satanas, walang magagawa sa akin. Eh paano, hindi naman sila nanampalataya doon sa kay Jesus. Saka hindi sila sumusunod sa mga iniutos ng Panginoon. Diba? May mga gano'n kasi, na ina-apply nila sa sarili nila yung ganyang word, na hindi naman sila talaga sumusunod talaga sa Mag-follow muna sila. Kaya hindi siya applicable sa lahat. Believers, mag-followers ka, disciple ka na ginagamit ka na, talagang protected ka ng Panginoon Diyos. Kailangan ka naman nanampalataya talaga. So, naunawaan po natin na yun ay tumimo,
sa bawat puso't isip natin yung huli kong sinabi. Kasi napakaganda po nun. Kapag yun yung tinayuan natin, yun yung gagawin ng Panginoon Diyos. Hindi ka makakanti ng kaaway, hindi ka niya gagalawin unless you allow. At yun nga yung way niya, na unti-unti kang i-deceive, dayain, pag nahata ka niya pababa, yun yung butas eh. Sabi nga, kahit yung sinulid yung kuryente, di ba? Pagka kahit maliit lang na hibla ng anong tawag doon tayo Fredo? Yung sa, di ba, may stranded. Kahit yung stranded kumuha ka ng maliit lang, yun yung magkoconnect para ma-receive mo yung papasok at papasok doon lagi siya papasok eh. Doon ka mahina eh, doon ka lagi papasukin ni Satan hanggang sa lumaki. At mahata ka na hanggang sa mag-backslide ka. Wala ka na sa premises ng Panginoon Diyos. Kaya mararanasan mo yung kaguluhan, maging ng family mo dahil meron na siyang binigyan mo siya ng puwang eh. Unless you allow. Kumbaga, pas, pag naging isa na lang, yung stranded, Oo. umina. Pero dumadali pa rin. Yun eh, doon siya nag-umpisa eh. Siyempre, pag lagi siya pumapasok, hanggang sa may engganyo ka, lalaki na naman yung kasalanan. 1 lily tapos naging 5. Oo, di ba yung pinaalis niya yung mo sa mga espiritu. Pagbalik niya, ang dami na nila. Dumami sila. At sabi, mas masama pa ngayon yung tao na ito. Kaya yun po, huwag nating hayaan na magkaroon ng impi para baka mamaya bumalik yung si Satan. Mas marami sila. Amen. Kaya walang chance, walang karapatan sa atin. Wala silang puwang unless we allow. Ayun. Bilis pala natin Sakto lang pas kasi alas 10 na siya. Tatay po. So, ayun po. Ayan. Praise God. At tayo po ay nakatapos. Meron po ba tayong natutunan? Amen. Balikan natin yung tatlong yung sa una para summarize natin. Haba na, no? Pabilisan. Ayan. Yan po yung bali, pero yung unang-una, what is the world, Tapos ito yan. Ito yung world, desire of flesh, the desire of the eyes, and the pride of life. So yan yung love of the world. So, meron pa ba tayong natutunan sa gabing ito? Siguro tayo bago tayo mag-pray. Kahit 2 o 3 lang. Ano pa yung natutunan natin ngayong gabi? Ang mundo ay pinagaharian ni Satanas. Bali, dapat mas bigyan natin ng linaw ng Brother Daniel. Kasi sa ngayon, hindi po tayo sakop nun, kundi doon sa system ng mundo. Pero tayo ng mga Kristiyano, hindi tayo sakop ng paghahari ni Satan. Yun po yung dapat nating maunawaan. Yung sistema ng mundo, doon siya Pero itong ginagalawan natin pas, talagang to. Paghahari ito ng Satanas talaga. Kasi simula nung pinako si Jesus, sa kanya yung buong, siya yung pero natubos at nung dumali doon sa bundok ng Kalbaryo, yun na yung time na na-restore ni Jesus. Basta pa yung mga, tulad itong kapulungan na to, lahat tayo dito, sa Christians, we are fellowship. Nagkahari sa atin ng Diyos. Amen, amen. Tayo yung pinagaharian ng Panginoon Diyos. Pero yung kabulukan ng sistema, doon siya manipula. Kaya napakapalad natin dahil tayo ay tumanggap sa Panginoong Hesus, kaya siya na yung nag-ahari sa atin, hindi na tayo pinag-aharian ni Satan.
Huwag lang tayo magpapatisig talaga. Ayun. So yun po nilinaw lang natin dahil baka isipin natin na tayo pa rin ay sakop ng paghahari ni Satan, hindi po. Kabuuan ng mundo yan kasi. Ano pa po? May ano pa yung natutunan pa natin? Yung ano po pas, yung how to face the world. Bali ano po yun, bali parang sumunod po tayo palagi sa utos ng Diyos para may kapayapaan. Then ang mundong ito ay ano na po, puno ng kasamaan. Amen, amen. Amen. Pwede. Pwede po. Nice text. Praise God. Talagang Glory to God. Praise God. Glory to God. Amen. So, meron pa ba? Actually, mas marami. Hmm. So, siyempre, sa sobrang dami. Naan na sila eh. Kaya nga, sabi ko, ang haba nito Oo. Nasa 30 slide eh. Pero praise God na agad natin. Share of the flesh. Mga ano yan. Mga pagnanasa sa laman. Mga nakikita, desires of the heart. Tapos pride of life, yung pagiging mapagmataas, pagiging proud sa sarili. Right. Ito yung visual desire, yun sa Pinakalan niya yung pride of life talaga. ito yung vanity of life. Kasi mapapahama ka talaga eh. Paghambog, pride of life. Biblically naman pa sinasabi talaga na pag nagmamataas ka talaga, mapaksa ka talaga. Si Satan yung number one first rebellion, first proud recorded in the Bible. So yun, Sister Maris, nagkakaroon kami ng baka meron pang karagdagang yung bang yung natutunan natin na yung nagbigay ng impact sa atin o sa gabi ito yung natutunan mo. Yung sa vanity of life din po, Pastor. Vanity of life, Vanity of life, ito nga. Siya naman hindi sa sarili. Siya kung proud. Sige. Ayan, mga matanda ko yan. How the world affect me. Sa vanity of life yan. So, ayan, how to face the world. Now that I am a Christian. So, di ba, sumagot tayo kanina dyan. Yan, bilong sa ano yan, vanity of life. So, ano pa yung natutunan pa natin bago tayo mag-pray? Isa na lang. Ayan po. So, meron pa ba o mag-pray na tayo? Sige, kung wala na, mag-pray na tayo. Makasibat na si Pedro. Radically against that message. Daniel, pag closing prayer mo, Sino pas? Ay, di. Baka gusto yung sa ating master eh. Sige. Kahit po yun, no? Sanya po natin yung gawain sa pamamagitan ng panalangin. Palakpan natin ang Diyos. Lord, salamat Lord sa gabing ito, Lord.
Pagkas Panginoon, kami mga pagod Lord, physical sa mga trabaho namin, O Diyos. Kami Lord ay dinamay niya para sa lugar ito. At kami Lord ay nagkaroon ng desisyon para makinig at mag-aaral Lord yung salita. Lord, dalangin namin Panginoon, ano man po Lord yung tutunan namin Panginoon, ito seryohan niyo Lord, yung banal ng dugo. Itanim niyo Lord sa pinamatabang parte ng puso namin Panginoon, Amen. ito Lord sa pamuhay namin. Huwag niyo hayaan Panginoon na maago ito ng kaaway. Yes, Lord. Pagkas pagyaman namin ito Lord at i-practice Panginoon sa aming personal na buhay. Yes, Lord. Salamat Lord sa buhay ng mga kapatid ko, naglaan ng oras, panahon para Lord sa ganitong gawain. I pray Panginoon na sila ay lalago. Ang ibig Lord ng iyong lingkod, sabay-sabay kami lalago Lord spiritually. At dalangin namin Panginoon na kami magagamit yung mightily Panginoon, especially sa mga pamilya namin, mga kaibigan, mga katrabaho, even Lord sa lahat ng mga tao, kaluluwa na ilalagay niyo sa aming paligid Panginoon. You will such a blessing and will be the light of this world Panginoon. Amen. Thank you Lord God sa lahat ng mga ginagamit niyo, especially si Pastor, Thank you, Lord. na nagturo ngayong gabi. Salamat sa buhay niya, patuloy Yes. pagpalain. Pagpalain sa lahat ng aspeto ng buhay niya, Panginoon, pag-ingat protection sa araw-araw. At salamat, Panginoon, na lahat ng mga kapatid namin na wala rito, alam ko, Panginoon, na minsan makakasama muli namin sila sa pag-aaral ng ganitong gawain. Salamat po, Lord God. Salamat, Lord God, at sa pag-uwi ng mga kapatid ko, kay Tatay Fredo na babiyahe pa papuntang trabaho, God, ingat at gabayan, Panginoon, protection sa kalsada. At Lord, makalangit na panaginip pagkalab niyo po sa amin sa pagtulog ngayong gabi. At makakasa muli sa araw ng bukas na pagkatrabaho namin, Panginoon. Thank you, Lord God. This is our prayer in your name, Lord Jesus Christ, with the guidance of the Holy Spirit. Amen. 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 Tayo ko na ba? No?